Ang 4G home Wi-Fi ni dito ay magandang alternative kung hindi ka abot ng 5G coverage nila. Isa pa, affordable din ang unit na ito kaya maraming naaakit na bilhin ito bilang upgrade sa kanilang existing internet connection nang hindi muna pinag-iisipan. Kaya naman, bago ka mag-checkout para i-upgrade ang inyong internet sa bahay, panoorin mo muna ang video na ito dahil baka ang upgrade na inaasahan mo ay maging downgrade pala. Welcome sa Network Enthusiast PH at sa ating video pag-uusapan natin yung mga dapat mong gawin bago ka bumili ng dito 4G home Wi-Fi. Disclaimer lang, ang video na ito ay hindi sponsored at ang mga sasabihin ko dito ay base sa paggamit ko ng router na ito. Nga pala, kung bago ka palang bibili ng dito 4G home Wi-Fi at gusto mo malaman yung mga issues ng home Wi-Fi na ito, ay panoorin mo yung video na ginawa ko tungkol dito at iniwan ko ang link sa video description. With that said guys, ang una nating dapat gawin bago tayo bumili ay ang pag-check ng internet service ni dito sa inyong area. Sa mga taga-subaybay natin dyan, madalas nyo nang naririnig to sa akin. Pero kasi, marami pa rin tayong viewers na naiinis kay dito kasi yung issue nila, kung hindi naman mahina yung signal, minsan wala pa. At dahil location-based ang performance ng home wifi na ito, na gumagamit ng cellular network, always check yung signal ni dito sa inyong area. So para magawa yon, pwede kayo mag-check through cellmapper.net or bumili kayo ng regular SIM card ni dito para ma-check nyo kung gaano kalakas yung dito sa area nyo. O pwede rin kayo magtanong sa mga kapitbahay nyo kung okay yung service ni dito sa area nyo. Para sa ating number 2, at dito maraming sumasablay. Kailangan nyo pong mag-ready ng smartphone para ma-activate yung SIM card. So tanong nyo sa akin, bakit kailangan pa ng smartphone? Eto para sa mga bago sa ating channel at sa mga bagong bibili ng dito home Wi-Fi routers. Yung kanila kasing SIM card na included sa kanilang home Wi-Fi ay walang phone number. Yes, tama ang rinig nyo, wala siyang phone number dahil kailangan nyo pa i-activate yung SIM card. Para may activate yung SIM card, ikabit nyo lang yung SIM card sa smartphone na compatible kay dito, then i-activate nyo yung data. Automatically, dapat makaka-receive kayo ng text message tungkol sa phone number ng dito SIM card na kasama ng inyong home Wi-Fi. Once activated na, saka pa lang kayo pwede mag-SIM register para makaklaim ng free data. At once nagawa nyo na yan, pwede nyo na isalpak yung SIM pabalik sa home Wi-Fi. Alam ko mahabang proseso, pero heads up ko na ito sa inyo guys. Para naman malaman kung compatible yung inyong smartphone, pwede nyong i-check yung link sa video description. Pangatlo, check nyo kung gaano karami yung kokonek sa inyong network. So anong reason bakit i-check pa yung device or users na kokonek? Sagot ko dyan, dahil as of recording of this video, walang unlimited na data promo sa dito sa 4G. Dahil dyan, ay most likely ay mauubos nyo agad yung data allowance nyo kung marami yung kokonek. Kaya lagi nyong i-check yung app ni dito para sa inyong remaining data allowance pag nakabili na kayo. Also, since starter kit lang ito, most likely ang kanilang unit ay kaya lamang mag-handle ng 5 hanggang 10 connected devices. Pero paalala ko lang guys, based on my personal experience sa mga cheap routers, the more na maraming nakakonect na device, the more na magkakaroon ng impact sa performance, especially sa speed. So try limiting connected users ng hanggang 5. Pang-apat, ang dito home Wi-Fi 4G ay low spec. Meaning walang external antenna ports para sa mga gustong magkabit ng MIMO or LTE antenna. Yung ibang model ay walang band selection, sobrang basic din ng mga features nito sa web UI. Also, yung Wi-Fi standards ng mga 4G home Wi-Fi ay 2 GHz wireless single band lamang. So hindi nyo matitake advantage yung mabilis na latency na ino-offer sa mga 5 GHz Wi-Fi band pataas. Hindi rin gigabit ang mga LAN ports nito. Pero since 4G cellular signal lang naman ito, ay para sa akin ay sapat na yung ordinary fast Ethernet na may 100 Mbps na max speed lamang. Panghuli at bonus na natin ito ay more like dapat i-expect ay yung model na maaari nyong ma-receive pag nakabili na kayo sa official store channels ay maaring iba compared dun sa advertised. Paalala lang na maraming models ang 4G variant ng dito home prepaid Wi-Fi.
So, yung maaari nyong ma-receive ay depende sa stock availability. Kung may specific model kayong gustong mabili ng dito 4G Home Wi-Fi, pwede kayong bumili sa mga reseller sa FB Marketplace or sa Shopee pero medyo mataas nga lang yung price. O kaya naman hindi kasama yung included na SIM card na may free data. So yun yung ating mga dapat tandaan bago tayo bumili ng 4G Home Wi-Fi at sana nakatulong sa inyong buying decision kung kukuha kayo ng ganitong mga unit. At kung meron akong hindi na idagdag at pakiramdam nyo na dapat natin na isama sa listahan, please let me know sa ating comment section. Nga pala, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan yung channel natin. Salamat sa panonood.